Ang sumusunod sa kautusan ay magiging dakila. Mapayapang araw ng Miyerkules, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Margarita Clitheroe. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nagbabago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsasagawa at magtuturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit. Ang kasaysayan ng mga Hudyo ay nakabase sa kautusan. Ito ay pagsunod o pagsasabuhay ng mga nasusulat na tinatawag na Torah. Ano ba ang Torah sa Biblia? Ito ang unang 5 aklat sa Lumang Tipan: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Maaari ding tawagin itong Pentateuch o 5 Books of Moses. Mahalaga ang kautusan sa mga Hudyo dahil ito ang kanilang gabay kung paano sila nabubuhay. Sa pagsunod dito, sinusukat ang kanilang katapatan sa Diyos. Subalit nagkamali ang mga Hudyo sapagkat hindi nila pinakinggan ang tinig ng mga propeta. Si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ang kaganapan ng pangako. At lahat ng mga sinabi ng mga propeta ay patungkol sa Kanya. Sinabi ni Jesus na naparito siya hindi upang ipawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin ito. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man sa kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kapanalig, si Jesus ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. Kung niyayakap natin ang ating pananampalataya, tinutupad ang mga utos ng Panginoon at nagtuturo sa ating kapwa upang tuparin nila ito, mabibilang tayo sa mga dakila sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, bigyan mo po ako ng lakas ng loob na isabuhay ang iyong mga utos at ituro ito sa aking kapwa. Pagtibayin po ninyo ang aking pananalig sa araw-araw na huwag akong igupo ng mga suliranin. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.